Sa iba pang mga balita, nasa hanggang 50% na ang kabuang na isasaayos at itinaas ng case rates ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth simula nitong Nobyembre. Ayon kay Senator Bongo, bunga umano ito ng walang pagod na pangungulit ng ilang grupo at individual sa reforma upang maitaas ang benepisyong makukuha sa ahensya. Narito ang buong report ni Raymond Dadpaas. Nakatulong ng malaki ang pagpupursigi ng iba't ibang individual at grupo para sa mga pagbabago ng ipinatutupad ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Ito ang paniniwala ni Senador Christopher Bongo bilang chairman ng Senate Committee on Health. Kasunod ng report ng pamuno ng PhilHealth na itinaas na ang mga case rates. Ayon kay Go, resulta ito ng kanilang ipinursigin ng mga reforma sa PhilHealth. Kabilang na ang malaking pagsasayos sa mga rate ng kaso na tumaas ng hanggang 50% sa kabuuan simula noong November 30. Layunin nitong mabawasan ang pasaning pinansyal ng mga miyembro ng PhilHealth lalo ng ating mga mahirap na mga kababayan. Iginiit ni Go na ang kanyang walang sawang krusada sa mga reforma sa kalusugan at sa tulong din ng ibang health advocates ay unti-unting may mga pagbabago sa serbisyo sa kalusugan. Dahil sa hirap ng buhay ngayon, kailangan siguraduhin na abot kamay ang serbisyong pangkalusugan para sa bawat Pilipino. Ang mga reformang ito ay inilahad sa isang pagdinig noong December 18 ng Senate Committee on Health ni PhilHealth Executive Vice President at Chief Operating Officer Eli Dino Santos kasama ang mga adjusted case rate. Kaisa si Senador Bongo sa mga umalma sa desisyon ng Bicameral Conference Committee o BICAM sa 2025 national budget na bigyan ng zero subsidy ang PhilHealth para sa 2025 sa kabila ng 74 billion pesos na inirekomenda ng Malacanang. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.